Hello everyone! So it's our officially monthsary, first monthsary here in the US. So ang ang content ng vlog natin ngayon is our COL, the cost of living here in South Carolina. Pero syempre itong first month namin hindi pa ito actually yung magiging realidad in the coming months kasi wala pa kaming kotse. Pero ayan, so ngayon ay 6:06 PM dito sa USA at dyan sa Pilipinas syempre ay 6:06 PM. So yeah, napakadilim pa dito, no? So at 6:06 AM ganyan pa siya kadilim, parang like madaling araw yung case niya sa Pilipinas, mga 4 AM yung itsura niya. So super dark pa here. Ayan, pasok na ulit tayo sa aming apartment. So ano nga ba ang mga pinagagastos namin sa unang month namin dito sa US? At kapag kinonvert mo siya sa Pilipinas, how much yarn? Okay, so yon. Unang-una, ang pinakamahal dito is syempre rent, no? So this apartment cost us $1,200 or $1,200. Pero dahil kami dito ay tatlo, so divided by 3 yung 1, 2, tig for 400 kami. Okay? So yun yung pinakamalaki naming binayaran for this month. And then we also have set aside $100 for our utilities, water, what else? Electricity, no? So yung mga ganyang gastos, dahil tatlo din kami dito, hindi siya ganun kabigat. Okay? And isa sa mga pinakamagastos kami ay yung foods and groceries. So sabi sa ibang vlog, around $100 kaya mong mabuhay dito nang merong kang ganong pera. Tapos gagamitin mo siya for the food. Pero kami, we already spent $250 sa food namin in our first month. And of course, our phone plan naman, $30 siya a month. Pero yun din, tataas din to kasi mag-change kami for sure ng plan in the coming months. And ano pa ba yung mga ginastos namin dito bukod doon? We also have our insurance policy here sa US, no? So it's around $90 per month. Okay, and syempre kapag kami ay lumalabas, no, nagsisimba at nag-grocery, sinasabay na din namin yung food, no, namin sa labas. So it's around $50 ang nagastos namin for 1 month. Overall, ang nagastos ko dito sa mga expenses, okay, the cost of living for our first month is around $920. So, konti na lang, magwa $1,000 na siya. Pero kapag meron kang kotse dito, you are going to like spend at least $800 to $1,200 so that's $800 to $1,200 kasi depende yan sa model ng makukuha mo. At syempre ang mga cars dito ay talagang mandatory na merong insurance, kaya ganun yung level niya. So ibig sabihin kapag may car ka dito, yung expenses mo ay madodoble, no? So kasi it's like yan nga, ang nagastos ko sa lahat for this month is $920, wala pang kotse. So napakapalad na lang namin that on our first month, no, talagang gumawa ng paraan ng aming district para maihatid at sundo kami sa school. Pero that's not the case of the Filipino teachers here. Talagang obligado, no, na kumuha ka ng kotse mo or mag-carpool ka para makarating ka sa school nyo. And syempre, maganda rin naman na may kotse para kapag weekends or day off, makakapunta ka kahit saan. And for emergency purposes, whatever may happen, meron kang vehicle na magagamit para mapuntahan yung iyong emergency. So yon, overall, that $920 kapag kinonvert mo sa Pilipinas, today ang conversion ng ating USD to Philippine peso is 56 pesos, no, around 56 pesos. So yung $920 na yan ay pumapatak na 51,520. Kaya naman, dahil dyan sa gastos na yan,
makakasave ka pa din dito sa US ng around 6 digits na in Philippine peso, no? So, kaya pagod na pagod ka dito, pero sulit ang pagod mo. Okay, till next time. Bye-bye!